1. Ang pagsusuot ng jade na singsing sa maliit na daliri ay sinasabing magdadala sa iyo ng kayamanan. Para daw sa mga lalaki, magsuot ka sa kaliwang kamay mo at para sa mga babae naman, isuot mo ito sa kanang kamay. Mas mainam na maghanap ng mga singsing na purong gawa sa jade. Maaring itong maging magastos dahil nga nangangailangan ito ng isang napakalaking biraso ng jade upang makagawa ng isang singsing. Ngunit hindi mo naman kailangan magsuot ng pinakamahal na kalidad ng jade. Pwede na din kahit ng something nice translucent na birding kulay nito. Number 2. Pumutol ng isang 30 cm na haba ng birding string. Gumamit ng isang cotton knit string. Itali ito ng 5 beses paikot sa iyong maliit na daliri in clockwise direction. Para sa mga lalaki, gawin ito sa iyong kaliwang daliri at para sa mga babae, gawin ito sa iyong kanang daliri. Pagkatapos ay gumawa ng isang buhol. At habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na mga gawain, tandaan na kapag napasa ang buhol na ito, dapat mong ulitin uli ito sa parehong daliri at gumamit uli ng isang bagong string. Ang mga inchik lalo na mga Cantonese origins ay naniniwala na sa paggawa nito, inaaktibo mo ang maraming swerte ng kayamanan. Number 3. Sa bawat umaga bago ka umalis ng bahay, gumamit ka ng isang red pen at isulat ang salita para sa pera sa iyong kanang palad. Kung napakahirap nitong gawin para sa iyo, subukan mo na lang isulat daw ang sign ng dollar sa iyong palad. Gawin ito tuwing umaga sa loob ng 15 araw na magsisimula sa araw ng new moon at pinaniniwalaan na makatatanggap ka ng isang swerteng hindi inaasahan sa loob ng 3 araw ng full moon. Ito ay mas epektibo kung gagamitin ang pulang cinnabar upang gawin ito o mas mahusay kung gumamit ng isang stamp na may mga words na auspicious dito. Pang-4, huwag daw munang tatayo at maghuhugas ng kamay at lalong huwag pupunta ng banyo kung ikaw ay kasulukuyang nananalo ng malaking pera sa habang ikaw ay nagsusugal. Kung ikaw raw ay nananalo ng malaking amount ng pera sa oras na ikaw ay nagsusugal, ang paniniwala nila ay dapat mong tiyakin na hindi ka tatayo upang hugasan ang iyong mga kamay at lalong-lalong huwag talagang pupunta sa banyo. Mas mahusay na pigilin na lang muna or tiisin muna hanggat kaya. Sa Cantonese, ang salitang pi ay nangangahulugang palayain ng tubig. Sa mga inchik kasi, ang tubig ay palaging nangangahulugang pera. Kaya kung iniwan mo ang mesa kung saan ka nagsusugal upang pumunta sa banyo, ito raw ay tulad ng pagbubuhos mo ng iyong pera sa paagusan. Number 5. Kung ang isang buntis ay nakatayo sa likod mo habang pumupusta ka, pinaniniwalaan na mananalo ka raw. Ito ay dahil naniniwala ang mga Chino na ang mga babaeng buntis ay nagdadala ng kanilang mabuting kapalaran sa loob ng kanilang tiyan at mayroon din silang dagdag na pares ng mga mata upang obserbahan ang buong eksena. Kaya ang mga buntis na kababaihan ay sinasabi na magdadala ng good luck sa mga sugarol. Pang-6. Kung ikaw ay nagsusuga, siguraduhin walang nagbabasa ng book sa likod o sa harap mo. Kapag raw ikaw ay nagsusugal, siguraduhin mo na walang isang taong nagbabasa ng libro sa likod mo o sa harap mo dahil para sa mga inchik, ang libro ay parang tunog na mawala. Number 7. Bawal pinturahan ng kulay pula ang southeast sector ng silid na iyong nasasakupan. Ang mga inchik ay naniniwala na ang southeast ay ang sektor ng yaman sa anumang silid na iyong nasasakupan, kaya mahalagang kilalanin ang sulok na ito. Pagkatapos, siguraduhin hindi ilagay o pinturahan ng kulay pula kahit saan sa loob ng sektor ng yaman na ito. Kung gagawin mo daw ito, mahirap makamit ang swerte ng kayamanan. Number 8. Maglagay ng konting asin sa wallet para maakit ang swerte sa kayamanan. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng ilang gramo ng sea salt sa loob ng iyong pitaka ay umaakit sa swerte ng kayamanan. Ang pinakamainam ay ilagay ang asin sa loob ng isang plastic bag, pagkatapos ay ilagay ito sa isang lihim na compartment sa loob ng iyong pitaka. Kailangan mong baguhin ang asin bawat buwan. Kung hindi, mawawala ang kakayahan nito. Meron din nagsasabi na ang paggamit ng rock salt sa bahay ay mahusay din. Gagawin nito ang iyong bahay na maaakit ang swerte ng kayamanan sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng mga rock salt na inilagay mo sa loob ng isang maliit na lalagyan na plastic.
sa lahat ng sulok ng iyong bahay. Baguhin ang asin tuwing 10 araw. Maaari ka ring maghang ng isang maliit na bag ng rock salt sa gitna ng pangunahing pintuan mo o yung main door mo. Binabago ito minsan sa 1 buwan. Ito ay sinasabing upang maakit ang swerte ng kayamanan. Siguro nga dahil ang asin ay nakakaakit ng tubig. Next, ilagay ang red fan sa gitna, sa timog at timog kanluran ng alinmang lugar sa bahay na madalas mong ginagamit para raw mapataas ang swerte ng kayamanan sa buong bahay. Dahil naniniwala ang mga inchik na kung maglalagay ka ng isang pulang fan, timog at timog kanluran ng anumang silid na madalas mong ginagamit, mapapahusay nito ang swerte ng kayamanan ng buong bahay. Ang mga sulok na ito ay mga coarse earth at fire na sektor na nakikinabang mula sa enerhiya ng fire elements. Marahil ang feng shui ang pinagmula ng pamahiing ito. Number 10, ayon sa mga inchik, bawal suotin ng singsing sa hinlalaki dahil baka mawala ang kayamanan at maglaho ang tagumpay. Ang mga inchik ay napaka mapamahiin pagdating sa pagsusuot ng isang singsing sa tamang daliri. Upang magkaroon ng otoridad, magsuot ka raw ng singsing sa iyong index finger. Para sa walang hanggang pag-ibig naman, magsuot ng singsing sa iyong ring finger. Ngunit tandaan na huwag magsuot ng singsing sa hinlalaki dahil mariing ipinapahiwatig nito ang pagkawala ng yaman at paglaho ng tagumpay. Number 11. Bago matapos gawin ng sahig, ay magbaon dito ng mga auspicious na barya o kahit mga totoong pera para sa mabilisang pagtaas ng tagumpay sa pinansyal. Dahil naniniwala ang mga inchik na ang paglalakad sa pera ay isang siguradong paraan ng mabilis na pag-akyat sa hagdan ng pinansyal na tagumpay, kaya inirekomenda na ibaon ang mga auspicious na barya at mga tunay na pera sa ilalim ng sahig bago ito matapos. Maaari ka ring magtahi ng ilang mga emperor o dragon na barya sa ilalim ng carpet. Ilagay ang mga carpet na ito malapit sa pangunahing pasukan para sa pag-akit ng kayamanan at malapit sa likurang pasukan o sa likurang balkonahe para naman sa kaligtasan at proteksyon. Number 12. Narito naman ang isang tanyag na ritual na gumagawa ng kayamanan na maaaring nais mong subukan. Ang kakailanganin mo lamang gawin ay kumuha ka ng isang ceramic container, hindi masyadong malaki. Isulat ang iyong pangalan at kaarawan pati na rin ang miyembro ng iyong pamilya sa lalagyanan. Ilagay ang 12 barya sa loob ng lalagyan. Maglagay din ng isang kompas at isang maliit na chilin, isang ingot, at ilang tunay na pera mula sa 9 na bansa. Ibabad ang lalagyan sa iyong front garden tamang oras na 1 p.m. Kung wala kang hardin, maaari mong ilibing ang lalagyan sa isang malaking paso ng mga bulaklak. Ang ideyang ito ay upang takpan ang lalagyanan ng lupa upang ang kayamanan ay dumating sa iyo mula sa lupa. Magsisimula kang makararanas ng swerte sa paggawa ng pera sa loob ng 9 na araw. Number 13, punuin ng sea salt hanggang sa labi ng dark blue or black ceramic na mug at ilagay sa tuyong lugar sa kusina para sa swerte. Ang sea salt ay madalas na ginagamit ng mga inchik upang baguhin ang isang talsik ng masamang kapalaran. Sa gitna ng mga Chino sa Taiwan, pinaniniwalaan na kung ang isang dark blue or itim na ceramic na mug ay napuno ng sea salt hanggang sa labi at inilagay mo ito sa tuyong lugar ng kusina, hindi lamang nito babaguhin ang iyong kapalaran, ito rin ay magpapabuti ng ugnayan ng mag-asawa. Ang asin ay dapat baguhin tuwing ika-10 araw para ito ay magpatuloy na magkaroon ng kakayahang umangkop. Panghuli, narito naman ang isang bagay na maaari mong gawin kung ikaw ay dumadaan sa isang pagsubok o kabigatan ng iyong buhay. Kumuha ka ng isang bilog na hugis ng kamote, iukit mo ang iyong pangalan dito pagkatapos itanim ito sa tubig. Ilagay ito sa labas sa araw at ilagay ito sa loob sa gabi. Kapag ang kamote ay nagsimulang tumubo, kainin ang maliit na dahon at ang kamote na din. At makakasigurado kang makakaranas ka ng malaking pagbabago sa iyong buhay.